natin siya. Side try muna tayo dito. Magandang araw. Dito tayo sa farm ni Sir Yuli sa kanyang kalabasa. Tanungin natin si Sir Yuli kung ano yung sikreto niya sa kanyang kalabasa. Paano niya napadami ang kanyang bunga at paano siya kumita ng malaki. At isa pa, nakabili pa siya ng sasakyan. So, tanungin natin siya guys kung ano yung sikreto niya, paano niya inalagaan. Yung mahaba na yung sabi mo, mga isang dipa na yung haba ng kalabasa natin. Kahit na isang Yung puno niya. Kahit na isang lang, pwede na. Nag-ano ka ba dito? Yung sa Bisaya, kapon. Tapos nag-pruning ka ba? Ay hindi. Sa talong lang ginagamit. Sa kalabasa, hindi. Oo. Dati lang ginagamit ko yan. Pero ngayon, Ikwento mo nga sa amin Sir Yuli kasi matagal ka nang nagkalabasa, di ba? Nakabili ka na ng bunggo sa pagtatanim ng kalabasa. Ano bang kaibahan na mag-pruning ka o hindi? kasi yung mag-pruning ka, hindi masyadong malaki yung ano niya, bunga. Tapos kung hindi mo na siya gagalawin, mas makakita ka ng mas malaki. Pero hindi gaano karami yung ano bunga niya. Yung kaibahan lang sa kapon, maraming bunga pero hindi masyadong malaki. Hindi malalaki. Oh, So yun ang kaibahan niya. oh. Sa na-experience mo sa bunga Sir Yuli, mga ilang kilo naman yung pinakamalaki? Sa natanim ko yan, yung ano lang, pinakamalaki, 8 lang, 8 kilos. 8 kilos. O, ang kada isa. Yung ano, nasundan dito, 8 size, 7, 5, pinaka maliit, 3 kilos. Tapos dito tayo sa ano na Sir Yuli, kasi na-experience mo na talaga yan, no? Pinakamabigat na ano mo 8 kilos. Dito sa bulaklak, pinaka-importante ito Sir Yuli, di ba? Paano ba siya ma-develop na maging bunga siya? Ano ba ang gagawin natin diyan? Kailangan ba natin na magsarili tayong mag-pollinate doon sa bulaklak? Hindi, Ano bang gagawin natin diyan? spray lang yon, yung insecticide, fungicide. Kasi yung ganito, di ba may ano, malalaki yung ano niya, malaking bulaklak. At Oo. saka primero yung malaki. Then tapos yung bae. Ito maganda pag ma-sprayan mo, mauna to ng ano malaki kaysa bae. Dapat yung unahin mo. Ang lalaki. Kay yun ang mo breeding dito. Sa bae. Anong gagawin diyan, Sir Yuli? Mag- I-self mag- ano mo siya? Dili, mag-spray ka na lang ng ano, insecticide. Sa- Spray lang ng Parang insecticide. hindi yung atakihin ng ano, ulod. Yung mga uod. So ganda ito Sir Yuli, pwede nang harbisin to Pwede na. Kasi ito yung palatandaan guys na ito ba yung Sir Yuli, paki-explain nga diyan kung pwede nang harbisin yan. Ano bang palatandaan? Abuho na yan eh. Oh. Yan na siya, abo-abo na yung kulay niya. Oh, yung kulay niya medyo ano na. Tapos abuho yung na. hindi pa pwedeng harbisin, ituro mo nga Sir Yuli para yung mga bago Ay, na ito. tanim, Ito yung ano, kulang pa sa bulan. ano yan? Ito kulang pa. Pag makintab, kulang Oh, pa sa kulang pa. Tapos madali kulang pa yung, sa araw. Oh, madali pang ano magasgas yan oh. oo nga, madali nga magasgas. So guys, yung mga viewers natin, kay Sir Yuli naman na paraan sa bulaklak katulad nito, mga bubuyog lang ang nag-pollinate, breeding. mga bubuyog lang sa mga bulaklak niya. Tapos nag-spray lang siya ng Insecticide at saka fungicide. insecticide, yung megatonic ang sinabi niya kanina. So guys, dahil naman tayo dito sa ibang panim niya. Ito, Sir Yuli, bakit ba Ito nagkadilaw yan? Pwede na harbisin yan. Ito pwede nang harbisin? Yung palantandaan niya pwede na ma-harvest. Bakit hindi siya pantay? Bakit may dilaw siya at dito sa kabila green? Saka ito yung ano na ng lupa. Ito. Nadikit sa Kaya lupa. nagkakulay ng ano, yellow yata. Oo, yellow. Ano bang variety ang kalabasa mo, Sir Yuli? Suprema.
Suprema. Oo, Ilang lata ba tong ano mo, tinanim mo? isa. Isang lata? Oo. Di ba naikwento mo sa amin na naka-selection ka na nito? Ilang kilo ba yung nakuha mo sa selection, Sir Yuli? 11,800. Sa isang lata lang? Oh, sa ita. Wow ha? Ito lang. Tapos marami pang natira oh. Oh. Mga, Estimate mo nitong natira mga ilang kilo pa kaya, Sir Yuli? Kasi ito malaki to. 2,000 plus. 2,000 plus. Oh, laki ng farm, di ba? Hanggang doon. Sir Yuli, magkano ba ang presyo ngayon sa kalabasa? Dito sa bilihan, dito sa farm na. Sa ngayon lang. Oh, saan mo ba naibenta 'yon? Diretso na sa market o dito lang sa farm na Dito lang. dito lang? Oh, dito lang timbang. Anong kuha dito? Una, ano lang, 5 ang per kilo. 5 ang per kilo. Kikita ba tayo niyan? 5 per kilo? 5 pesos per kilo? Ginansya na. Malaking ano na, ginansya. 5. 5. Kung kukunin mo lang sa isang lata, halimbawa, 7,000, kikita ka na. I-times mo lang sa 5. Ginansya ka na. Nung nakabili ka ng iyong bunggo, Sir Yuli, magkano ba ang presyo noon sa kalabasa? 21 per kilo. 21 pesos per kilo. Kailan ba 'yon nangyari, Sir Yuli? Mga ano na. Last year lang ba? Oh, Last year. So yung bunggo mo magkano ang presyo noon na nabili mo siya? 200, ano na yan? 280 na. 280. Oo, guys, tingnan mo guys ha. Sa kalabasa lang guys, nakabili si Sir Yuli ng bunggo. Yung mamba niya, nakita ko na 'yon. Mamba niya. Kaya ako sa pinuntahan dito dahil gusto ko siyang maibahagi sa inyo. Ma-interview ko siya kung paano niya inalagaan yung kanyang kalabasa na nakabili siya ng bunggo. At grabe talaga guys, maraming bunga yung kanyang kalabasa. Isipin nyo guys, sa isang lata lang na kalabasa niya na tanim, ay nakakuha siya ng seleksyon na 11,000 kilos. So grabe, kadami. Isang lata lang yun guys ha. Kung hindi pa ninyo nagawa yan, mag-comment kayo sa baba. Dahil kung may tanong kayo kay Sir Yuli, i-comment nyo lang. Sasagutin natin yan. Tanungin natin si Sir Yuli kung ano pa yung ibang sikreto kung hindi niya nasabi dito dahil hindi pa natin naitanong kung may pagkukulang man. So kung may tanong kayo, comment lang kayo sa baba guys ha. Sir Yuli, matanong kita Sir Yuli, last na to ha. Ano ba yung pampabigat mo sa kalabasa? Kasi may pampabigat, di ba? Para mabigat yung bunga niya. Fertilizer lang. Ano bang fertilizer na dapat natin gamitin? Itin lang yung ginagamit ko. Wala namang kung hinahalo ng ibang fertilizer. 18 lang. Itin lang. Ano yung putas, di ba? Sabi nila ano, hindi ka nag-apply sa kalabasa? Hindi pwede kasi kung mag-apply ka ng kalabasa, lumabas yung punggos. Yun talaga ang resulta pag mag-harvest ka na. Pangit yung kalabasa mo. Punggoson. So may blight siya. Oh, may makita mo sa ilalim ng kalabasa, taya-taya talaga. Makita mo yung kaibahan sa 1846 o maghalo ka ng putas. Sir Yuli, bago tayo mag-off sa ating video, ano ba yung maipapayo mo sa ating mga viewers na gustong magtanim ng kalabasa? Ay, magtanim lang kayong kalabasa hanggang kaya isag lang 5 kilo kita na tayo dyan. Kasi kung alagaan nyo yung kalabasa nyo, talagang bibigay yan ng maraming bunga. Basta yung tingnan nyo ng kalabasa nyo, anong sakit, kung may sakit ba wala. Pag may makita yung dito, may yun, white fly, i-sprayan nyo ng insecticide para hindi yun dumami yung sakit niya. Okay. So guys, Sir Yuli, maraming salamat. At guys, maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa ating video na nabigyan naman kayo ng dagdag na kaalaman sa pagtatanim ng kalabasa at pag-aalaga. So sana guys, sundan nyo kami sa susunod naming video. And don't forget to subscribe to our channel, MR Boss Amo channel. And share this video to your friends. And click also the notification bells and all
para lagi tayong updated sa ating video na ina-upload. See you guys on my next vlog.